Yes, magandang hapon po. No? Ngayon po, ngayon po, no? Marami kayo natulungan. Ano po ang mensahe sa mga kami? Sangayon sa panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos na tayo ay alalahanin pa rin ang Pasko at we should find time to celebrate. Ito ay nakikipag-ugnayan kami sa mga iba't ibang mga institusyon na kagaya ng public school at meron kaming yung pediatric cancer patients at yung mga abandoned children at yung mga children with special needs at itong yung mga temporary shelters na pinupuntahan o tinitirhan ng mga galing sa probinsya na may sakit na nagpapagamot dito sa Manila. Kaya ito ang mga lugar na binisita natin ngayong araw. 5 institusyon ito at mga orphanage na pinuntahan namin upang magbigay ng munting mga regalo at mga food packs upang maipadama naman natin sa kanila na tayo ay nag-aalala rin para sa kanila at nakikisaya tayo bilang sa diwa ng Pasko. At dito ay marami tayong mga plano na tulungan sila, lalo na yung mga pasyente, yung mga cancer patients na hindi nila alam na may mga bagong benepisyon binibigay ngayon ang BBM administration. Yung kanina na napuntahan namin na Bahay Aruga ay meron sila doong cancer patients, na mga breast cancer patients na hindi pala nila alam na merong karagdagang benepisyong binibigay ngayon ang PhilHealth under President Bongbong Marcos. Yung na-increase yung benefits na from 100,000 to 1.4 million. So tuwan-tuwa kanina yung administrador ng Bahay Aruga sapagkat hindi nila alam yon. At nasabi ko rin sa kanila na kahit hindi sila miyembro ng PhilHealth ay makaka-avail sila noon dahil ang pagkakaalam pa rin nila ay kailangan contributing member sila para lamang maka-avail ng ganong mga benepisyo ng PhilHealth. Hindi, sabi ko sa kanila, sapagkat under the administration of President Bongbong Marcos, ang universal healthcare ay sa kauna-unahang pagkakataon ay nabigyan ng 100% na application. Ibig sabihin nito, lahat ng Pilipino, kahit miyembro o hindi, kahit hindi nagbabayad ng monthly contribution o premium sa PhilHealth, sila ngayon ay covered na kung ano ang benepisyo na natatanggap ng miyembro ay ganun din sila. Basta sila ay Pilipino, sila ay covered na. Ganyan kamahal ni Pangulong Bongbong Marcos ang ating mga kababayan. Kaya ito ay talagang pinagsikapan niya na maisaayos lahat. Napakarami pa mga karagdagan, kahit yung mga maintenance medicines ngayon ay libre na rin. Basta nakarehistro lang sila doon sa online registration lang ito ng PhilHealth . At yung mga marami na rin mga gamot na hindi dati covered ng PhilHealth ay ginawa na rin benepisyo under the BBM administration. Kaya marami kaming nabigay ng mga assistance din doon sa mga patients na sinasabi na binanggit ko kanina. Kaya ito ay napakaganda. Ito ay napakagandang pagkakataon na makapagbigay tayo ng serbisyo sa ating mga kababayan. At talagang kung gagawin lahat ng mga Pilipino na magtutulungan tayo, ay marami talaga ang maiahon natin sa kahirapan at marami talaga tayong matutulungan kung sama-sama tayong magtutulong-tulangan. Kami naman, ang OPAPA o yung Office of the Presidential Advisor for Poverty Alleviation, kami ay umiikot sa mga ganitong mga pagkakataon, hindi upang magyama, kundi upang magsilbing inspirasyon at halimbawa doon sa mga gustong tumulong na pwede naman palang tumulong kahit maliit na tulong lamang ay open yan at hindi naman yan na
kinakailangan na milyon-milyon ang tulong na ibigay mo, kung ano ang kakayanin mo, kung lahat ay magbibigay ng tulong, ay marami pa rin tayong magbibigyan ng biyaya. Okay, Sir Secretary Guido, naiintindihan po namin na ang pinibigay po ay galing sa mga private sector, kagaya po ng McDonald's at SM. Ano-ano po yung pinibigay? Ngayon ay namigay kami dahil mga bata yan at mga pasyente, namigay kami ng mga nutritious food items kagaya ng gatas, ng oatmeal, Nutriban, at yan ay walang ginastos na pera dyan ang gobyerno, walang ginastos na pera dyan ang pamahalaan, kundi lahat yan ay mga sponsored na mga kumpanya na may mga mabubuting kalooban kagaya ng SM Foundation at ng McDonald's. Namigay din kasi kami ng mga laruan, mga booklets, mga maliliit na libro ng mga reading materials para sa ating mga kabataan. At yan ay inisponsoran kami ng SM Foundation at saka ng McDonald's. Ilan po ba yung napuntahan natin today, Secretary? Napuntahan natin ngayon ay 5 institusyon, public school, ang orphanage, at yung tinatawag natin na halfway house, na kung saan ay yung mga pasyente na galing sa probinsya ay meron silang natitirahan dito na libre at meron pang pagkain at assistance sa medical para hindi na sila pabalik-balik ng probinsya hanggang sa matapos yung kanilang treatment. Ganon din ang ginagawa dito sa child house. At dito pala ay walang limit kung ilang taon. Kung ibig sabihin ay magmula bata hanggang sa matanda ay ina-accommodate dito sa child house. Ganon din doon sa Bahay Aruga. Doon naman sa Hospicio de San Jose ay nandoon naman yung mga children with special needs, yung may mga disabilities, na mga abandoned na ng kanilang mga magulang, iniwan na doon at iniwan na lamang sa pangangalaga ng Hospicio de San Jose. Kaya nananawagan ako sa ating mga kababayan na kung nais silang tumulong, ay makipag-ugnayan lamang sila sa Hospicio de San Jose at saka sa Bahay Aruga at saka sa Child House at doon sa Damas de Association de Damas de Pilipinas. Doon naman ay ito ay isang community daycare center kung saan ay yung mga bata ay binibigyan nila ng mga kaukulang mga pagkain, mga training, mga leksyon upang sila ay mawala sa kalsada. Kaya ako nagpapasalamat ako doon sa ating mga sponsors at sa lahat ng mga administrators ng mga institusyon na napuntahan namin na makikita mo talaga yung kanilang bukal sa loob na pagsiservisyo na kahit sila ay voluntaryo lamang ay sila ay masayang-masaya at maligaya na nagsiservisyo sa mga kapwa-tao nila na kahit mga wala silang sweldo, nagboboluntaryo sila. Dito natin makikita talaga yung mga tinatawag na mga bayani. Salamat po. Last question po, Sir. Naiintindihan po natin na ito po ay continuation lang ng Bata Soap o BBM program. Pero ngayon po ay meron kayong pamaskong handog. Diba? Oo, itong ginagawa natin ito, lalo na yung mga nasa public schools na mga bata na binibigyan natin ng nutritious food, ay matagal na natin ginagawa. At sa kagandahan palad naman ay meron na mga gumaya, may mga social organizations na ginagawa na rin yon. Kasi ang panawagan ko noon, pwede naman silang dumiretsa sa mga schools. Ngayon ay isinama na rin natin yung mga orphanage at saka yung mga shelters, mga temporary shelters. At yan ay nananawagan din ako muli sa ating mga babayan na kung hanggat maaari yung makakaya nila ay ipaabot lamang nila. Alam niyo kanina doon sa Bahay Aruga at saka doon sa Damas de Asociación Damas de Filipinas ay meron ding ibang mga civic organizations na
nagpunta upang magbigay din ng kanilang mga tulong. Salamat po. Maraming salamat. Mabuhay ang bagong Pilipinas.